Mas lalong nalalagay yung pangalan nitong si Giannis mga pare ko sa trade kaugnay ng Lakers dahil nga sa potential na pag-alis nito sa Bucks. At ayon mismo nga dito kay Giannis, kung sakaling mangyari man ang isang trade para sa kanya sa offseason, handa nga raw itong tanggapin yan at kunin ang desisyon na yan ng Milwaukee Bucks. Pero bago yan, dito muna tayo sa pangbabarat na ginagawa ng Lakers sa offer kay Austin Reeves mga pare koy. May mga report kasi ngayon na ang Lakers walang balak na pakawalan o ilagay sa trade package itong si Austin Reeves sa offseason. Pero mismong itong si Reeves yung nare-report ngayon mga pare koy na posibleng tumanggi sa extension contract na balak ibigay sa kanya nitong Lakers sa offseason. Meaning na nawawalan na nga raw talaga ng interes itong si Reeves na magpatuloy pa sa paglalaro sa Lakers. Ang malaking problema ng Lakers kung magiging unrestricted free agents itong si Reeves sa susunod na taon sa Lakers, pwedeng mawala itong si Reeves sa kanila ng walang kapalit na player. Mautak rin talaga itong si Reeves kung sakaling yan yung gagawin niya na. Kung hindi yan pipirma ng extension contract sa Lakers, pwedeng maging free agent lang yan at nasa kanya kung aalis siya dyan at maaaring hindi siya magamit ng Lakers sa isang trade. Ang Lakers kasi ngayon nag-aalok ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng 89.2 million para nga dito kay Reeves. Pero may mga analyst na nagsasabi na maaaring tanggihan ni Reeves ang alok na to ng Lakers at piliin na lang na mag-OPT out sa kasalukuyang contract niya pagkatapos ng susunod na season. Isang taon na lang rin kasi mga pare ko yung nilalagak nitong si Reeves para sa Lakers. Yan yung inaasahan na magiging movement nga nitong si Reeves. Last 4 years contract nito na nagkakahalaga ng 53 million lang mga pare ko sa Lakers. Kaya ngayon tinaas talaga yan ng Lakers, wag lang nga raw tong umalis at mabuo yung trio nila ni Luka at LBJ. Pero nakikitang masyadong mababa yung offer na yan ng Lakers kay Reeves para sa 4 na taon na. Ibig sabihin lang na masyadong binabarat nga raw ng Lakers yung kontrata nito at hindi makatarungan yung salary contract na binibigay dito kay Reeves dahil masyado nga raw mababa yung inaasahang market value nitong si Reeves. Yung 89 million offer ng Lakers kay Reeves mas mababa pa nga raw kaysa sa inaasahang market value na maaaring umabot sana sa 120 million mga pare koy para sa 4 na taong kontrata niyan. Yan yung dapat na makukuha nitong si Reeves kung sakaling pumirma ulit siya ng 4 na taon na kontrata dito sa Lakers. Kung sakali lang mga pare ko pero mukhang ngayon delikado na ang Lakers at paniguradong iiwanan sila dyan nitong si Reeves. Dahil masyado nga raw talagang binabarat ngayon itong si Reeves ng Lakers dahil dyan din mismo mga pare ko inaasahan na talaga natatanggihan na ni Reeves ang alok na to ng Lakers at maghahanap ng mas mataas na kontrata sa 2026 free agency. At pwedeng maging problema yan lalo ng Lakers dahil kung magiging free agent itong si Reeves sa Lakers, pwedeng mapunta o lumipat itong si Reeves sa kahit na anong team na hindi nakakakuha ng kapalit itong Lakers. Kaya pwedeng dyan naman sila ngayon madali nitong si Reeves. Sa kabilang dulo, dito na tayo tungkol sa sinabi nitong si Giannis sa teammate niya na si Bobby Portis na talagang ngayon napag-uusapan na. Parang nagpapahiwatig na nga raw talaga to ng pagpapaalam sa mga teammate niya at sa team niya na Milwaukee Bucks. Ewan ko na lang mga pare ko itama nyo na lang ako kung mali ako. Sa isang interview kasi nagbiro itong si Giannis tungkol sa posibleng pagiging coaching career nito at clickbait nga lang raw ito at walang seryosong intensyon itong si Giannis sa bagay na yan. Kaya may mga espekulasyon ngayon mga pare koy na yung bagay na sinasabi nitong si Giannis posibleng pagpapahiwatig lang nito na pag-alis na sa Milwaukee. Yan lang naman mga pare ko yung espekulasyon na nilalabas ng mga analyst and hindi natin sigurado na mangyayari yan. Pero may posibilidad nga raw at may laman yung bagay na yan. Lalo na ngayon matapos yung sunod-sunod na maagang pagkatalo ng Bucks sa first round ng playoffs at may mga lumalabas pa na problema patungkol naman sa salary cap niyan ngayon. At ayon mismo dito kay Giannis na kung sakaling mangyari man ang isang trade para sa kanya sa offseason, tatanggapin niya ito at gagampanan lang nito ang pagiging player niya sa isang team. Yan mismo mga pare ko yung sinabi nitong si Giannis, meaning lang na talagang kahit anong mangyari, bitawan man siya o ilagay siya sa trade ng Bucks, paniguradong handa nga raw ito sa pwedeng mangyari na yan.